The Eternal Bloodline. Kabanata 80. Baka sa mga mata ni Anli ang paghamak ng ilibat niya ang tingin sa paligid ng clearing. Ang mga kabataang gustong magsalita ay agad na nagtikom ng kanilang mga bibig nang marinig nila ang kanyang mga pahayag at isang pin drop na katahimikan ang bomb-alot sa lugar. Isang nasisiyahang ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Anli at tumango siya. Good, very good. I expected nothing less from the youths from my kingdom. Isang nakakagigil na ngiti ang bumungad sa kanyang mukha, dahilan para kinilig ang lahat. Anyway, kung may sumubok ng umalis. Nabali ko na ang mga paa niya. Umalangaw-ngaw sa hangin ang malalakas na hinga nang marinig ang kanyang bulalas. At mula sa kanyang nakakagigil na ngiti, sigurado silang sinadya niya ang anumang sinabi niya. Alright. Stop gwangking at me. Yung apat na nakatayo sa likod ko ang mga instructor niyo for the next month. So, make sure to be respectful because if you don't they are allowed to break your bones. At saka, don't even dare to fight with each other. You all are a big team from now on. Kaya matuto kang tumulong sa isa't isa. Consider this my first and last warning because I thought I only found out that trouble in their absence, mga binti. Nahadyap ng kanyang mga mata ang isang lalaking may kulay pilak na buhok na abala sa kanyang iniisip. Huminto si Anli at pumalakpak. Yun lang. I wish you all the best for the future. Tumalikod siya at umalis. Iniwan ang pulutong ng mga kabataan kasama ang apat na instruktor na kilala sa pagiging walang awa sa kanilang mga pamamaraan sa pagsasanay. Napatingin si Kyle kay Anli na kumukupas at tumingin sa mga lumulutang na instruktor. Di nagtagal, ang karamihan ay nahahati sa apat na malalaking koponan at bawat instruktor ay kumuha ng isang koponan kasama niya. Pagkatapos, naglaho sila sa loob ng mayayabong na mga puno sa paligid ng malawak na clearing. Kinawian ni Kyle si Yo at Neve. Ang duo ay inilagay sa ibang koponan. Tahimik siyang sumunod sa likod ng kanyang instructor. Siya ay isang nasa katanghaliang gulang na babae na may blondie lock. Hindi napigilan ni Regis na mapapikit nang makita ang munting ngiti sa gilid ng mukha ni Kyle. Ano ang ikinatutuwa mo? Lumingon si Kyle para tignan siya. Medyo excited lang kasi mararanasan ko yung tinatawag nilang hellish training. Pati. Bamulong ang kanyang mga salita kaya naman hindi narinig ni Regis. Malapit na kong makilala ang mga dati kong kaibigan. Sa ibang lugar, ang araw ay sumisikat sa kalangitan at ang nakakatakot na init ay kumalat sa lahat ng dako. Gayunpaman, pinigilan ng makapal na kayumangging puno ang liwanag ng araw na bumababa sa grupo ng mga individual na nangangaso ng mga halimaw. Tiningnan ni Alec ang kanyang basang damit na duguan na may medyo hindi nasisiyahang ekspresyon. 150. Pwede bang tumigil ka na sa pagbibilang? Alam kong pinakamaraming halimaw ang napatay mo. Damn it. Stop showing off. Isang inis na boses ang bumusina mula sa kanyang likuran na may malakas na kalabog, na nagpapahiwatig na ang may-ari ng boses ay nakapatay din ng isang halimaw. Pinunasan ni Nine ang dugo sa kanyang mga daliri at nagpakita ng nasisiyahang ekspresyon habang ini-inspeksyon ang bangkay na nakahandusay sa kanyang harapan. Isa itong fox monster. 80. Let's move. Napatay ko yata lahat ng halimaw sa lugar na ito. Inilagay niya ang kanyang espada sa kanyang balikat nang nakangiti at sumuray-suray na walang pakialam sa iba na nakatingin sa kanya na nanginginig ang mga mata. Lahat sila ay may parehong tanong sa kanilang mga puso. Kung pinatay mo ang lahat ng halimaw, ano ang ginawa natin? Humalaklak si Alec at naabutan siya. Huwag ka nang umaban. Sa labas lang ng madilim na gubat tayo pinapayagang gumala. Pumunta tayo sa silangan para hanapin sina Carcel, Mia, at Lara. Nine-click ang kanyang dila. Tumalikod siya para lumipat sa ibang direksyon nang hindi sinasadyang mahawakan niya ang kamay ni Alec. Nanlamig siya sa pwesto niya. Ang gintong sinulid sa kanyang mga mata ay umikot sa isang matalim na sandali. Namutla ang siyam na ekspresyon at nanginginig ang kamay niyang nakahawak sa espada. Sa isang click, nahulog ang espada mula sa pagkakahawak niya. Huminto si Alec at tumingin ulit kay Nine na nakakunot ang noo. Anong nangyari? Naputol ang kanyang pangungusap dahil sa sumunod na segundo ay tumulo ang pulang dugo mula sa Nine nose. Sa ilalim ng nakakakilabot na mga mata ni Alec, napaluhod siya sa isang malakas na kalabog. Nagkaroon ng pin drop na katahimikan habang ang lahat ng nakatayo sa kanilang paligid ay nakatingin kay Nine na nanlalaki ang mga mata. Anong nangyari? Okay lang siya kanina. Nine! Sigaw ni Alec at sumugod sa gilid niya. Naglabas siya ng healing potion sa kanyang storage ring at ibinuhos sa loob ng bibig ni Nine.
Bumaba ang ekspresyon niya dahil kahit nakainom na siya ng Gayuma ay hindi na bumalik sa katinoan si Nine. Sa halip, naging malabo ang kanyang mga mata. Nanlaki ang mga mata ni Alec nang makita ang dugo sa loob ng matingkad na gininto ang mga mata. Ang mga matingkad na gintong sinulid ay umiikot sa loob ng mga mata ni Nine nang napakabilis ng kidlat. Kung hindi dahil sa tumaas na paningin ni Alec ay hindi niya mapapansin ang gayong manipis na mga sinulid. Dali-dali niyang ipinikit ang Nine Eyes gamit ang palad niya. Damn it Nine, come to your sense. Hinawakan niya ang kanyang balikat at nagsalin ng isa pang Gayuma sa kanyang bibig. Hindi ito gumagana. Lumingon-lingon si Alec sa mga taong nakatayo sa paligid niya at sumigaw. Tulungan mo ako. Bawiin natin siya. Ilang individual ang sumugod kay Alec. Kahit ayaw nilang tumulong ay hindi sila nagpahayag ng kanilang mga opinyon dahil si Alec ang pinakamalakas sa kanila. Samantala, kumurap-kurap si Nine nang makita ang sarili na nakatayo sa pagitan ng alikabok at mga labi. Tumingin siya sa paligid na may pagtataka. Nasaan ako? Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga labi ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Huminga ng malalim si Nine. Napansin niyang nakatayo siya sa itaas ng tila mga labi ng isang malaking gusali. Lumipat siya sa gilid at nanlaki ang mga mata sa tanawing nasa harapan niya. Duguan. Ang langit ay pininturahan ng pula na may maitim na usok na tumataas kung saan-saan. Nagkalat ang mga bangkay sa lupa ng pulang-pula. Namutla ang siyam na ekspresyon nang makita niya ang isang lalaking maputi ang mata na may mga pangil na kumakain sa bangkay ng isang batang babae. Itinaas ng lalaki ang kanyang mga uling na mata para tingnan siya ng may kasamang ngiti. Pininturahan ng dugo ang ibabang bahagi ng kanyang bibig na nakakadiri. Halos hindi na panatili ng siyam ang kanyang balanse at pasuray-suray na paatras nang matagpuan niyang unti-unting pumuputok ang mga tanawin sa kanyang paligid. Ang tanawin sa paligid ng Nine ay napakaitim na may maraming basag na mga fragment ng iba't ibang mga senaryo na sumasayaw sa paligid sa isang zigzag na paraan. Isang matinding sakit ang tumusok sa kanyang mga mata, sapat na para mabulag siya ngunit kahit anong pilit niyang sumigaw ay walang lumalabas sa kanyang bibig. Nakatatak ang kanyang mga labi. Naalala niya na siya ay orihinal na nakatayo kasama si Alex sa isang kagubatan ngunit pagkatapos, ang lahat ay lumabo. Anong nangyari? At ano ang lugar na ito? Umiinit ang ulo niya sa sakit. Sa gitna ng daan-daang mga fragment na nagpapakita ng daan-daang iba't ibang mga senaryo, nakita niya ang isang partikular na fragment na lumulutang sa malayo. Isang pamilyar na figure na may maitim na asul na buhok ang nakatayo sa ibabaw ng sirang gusali. Ang kanyang mga kamay ay pininturahan ng pula ng dugo at ang kanyang karaniwang maliwanag na asul na mga mata ay mukhang mapurol. Lumipat ang siyam na mga mata sa gitna ng sakit na tinitigan ang figure na may nalilitong ekspresyon. Mukhang mas matanda siya. Mas matanda. Bulong niya sa nalilitong isip. Ang figure ay tumingin sa ibaba lamang pagkatapos ay tumingin siya sa ibaba upang makita ang ilan pang mga figure. Malabo iyon kaya kahit na ay Rango ang kanyang mga mata sa fragment ay hindi niya nakilala kung sino sila. Gayunpaman, kahit malabo ay nakikita niyang hindi maganda ang kalagayan ng mga figure. Kalahati sa kanila ay nakaluhod sa lupa at ang natitirang kalahati ay nakatutok ang kanilang mga sandata sa lumulutang na figure. Ang mga tampok ng mukha ng asul na buhok ay mukhang mapatla habang ang mapait ngunit baluktot ng ngiti ay lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. I'm sorry. I am sorry. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadyang patayin siya. Bahagya niyang iginalaw ang kanyang mga labi para bumulong sa halos hindi marinig na boses ngunit nagdilim ang ekspresyon ni Nine nang mahuli niya ang mahinang paggalaw ng kanyang labi. Napabuntong hininga si Nine. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nakita niya ang isang hindi pamilyar na kisame. Ano? Yung. Napabulalas ang siyam at sa sandaling lumabas ang mga salitang ito sa kanyang bibig ay isang matinding sakit ang bumaril sa kanyang gulugod, kaya napasigaw siya sa sakit. Isang malakas na pag-aalalang sigaw ang umalangaw sa kanyang tainga. Batang prinsipe. 9 pupils ang nagdilat ng malakas ang eardrums niya. Napahawak siya sa tenga niya na may masakit na ekspresyon. Shut up, shut up, shut up. Tila naramdaman ng taong iyon ang kanyang discomfort at isang pin drop na katahimikan ang bumalot sa lugar. Matapos ang mahabang katahimikan, sa wakas ay itinaas ni Nine ang kanyang mga mata upang tingnan ang kanyang sarili. Nakahiga siya sa isang middle-size na kama. Ang bubong ng silid ay mukhang hindi pamilyar at maliban sa kama, wala itong anumang iba pang kasangkapan. Huminga siya ng malalim nang makita ang ilang pamilyar na figure na nakatayo sa paligid ng kanyang kama. Young Prince, may nararamdaman ka bang discomfort sa katawan mo?
Hindi sumagot si Nine sa matandang nagtatrabaho para sa kanyang ina at sumunod sa kanyang likuran upang buntot ang kanyang paggalaw. Gulong-gulo pa rin ang isip niya habang nakatingin kay Rattrick at Geroj na nakatayo sa kaliwa niya. Nagsuot sila ng malungkot na ekspresyon at medyo malungkot ang boses ni Rattrick. Anong nakita mo? 2 linggo kang wala. Tsaka, napabuntong hininga siya na may komplikadong ekspresyon habang nakatingin sa Nine figure. Ngunit bago pa man maintindihan ni Nine ang kahulugan sa likod ng kanyang mga salita, ang matandang lalaki na tumawag sa kanya ay batang prinsipe ay agad na nagalit. Walang karapatan ng Royal Academy na malaman ang tungkol sa paksang ito. Ito ay isang bagay na may kinalaman sa aking kaharian at nakipag-ugnayan na ako sa reyna. Sinabi niyang iuwi kaagad ang prinsipe. Malamig na tiningnan siya ni Rattrick at Nishan. I was the one who saved his life timely. At saka, the moment he stepped into the Royal Academy he became one of my people. You can't take him back without my permission. Sa gitna ng kanilang galit na pag-uusap, bumukas ang pinto ng silid at may ilang kabataang pumasok na may pag-aalalang ekspresyon. Napaangat ng ulo si Rattrick para tingnan ang pinto. Pinanliitan niya ng mata ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na naatasang pigilan ang lahat sa pagpasok sa silid. Ang lalaki ay natakot sa ilalim ng kanyang mga tingin at bumulong na may pawis na noo. I'm sorry sir. Hindi nakinig sa akin ang mga bata. Pilit silang pumasok sa loob kahit pinagbantaan ko sila. Hindi daw sila babalik hanggat hindi nila nakikita ang kaibigan nila. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Rattrick habang tinitigan ang mga kabataang nakatayo sa pagitan ng pinto na may determinadong ekspresyon. Agad niyang pinaalis ang lalaki at ikinaway ang kamay sa mga binata. Gising na si Nine makita mo lang siya at umalis dahil kailangan niya ng pahinga. Tumango sina Alec at Carcel. Nakaupo si Bia sa balikat ni Mia, pinaikit niya ang mga mata para tingnan si Nine. Mukha siyang natarante at napansin niya ang ilang gray strand sa ulo niya. Talagang lahat ay may kapalit. Nawalan siya ng tagal ng buhay. Bulong niya sa loob. Kahit alam niyang si Nine ay isang sirena, hindi niya alam na masisilip niya ang hinaharap sa pamamagitan ng kakaibang kakayahan. Nalaman na lang niya ito nang marinig niya ng palihim ang pag-uusap ni Rattrick at Geroj. Napabuntong hininga, agad na ipinaalam ni Bia kay Kyle na kanina pa nag-aalala kay Nine nang marinig ang kalagayan nito. Lumapit sina Alec at Carcel sa kama na may pag-aalalang ekspresyon. Ang dalawang babae ay sumunod sa likod ng dalawa na may matatag na hakbang. Ang karaniwang malamig na mukha ni Lara ay lumambot ng husto nitong mga nakaraang buwan. Ngayon, ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa purong pag-aalala para sa nalilitong kabataang nakaupo sa kama. Tumayo si Alec sa tabi ng kama matapos umatras sina Rattrick at Geroj para bigyan ng espasyo ang mga bata. Ginalaw niya ang kamay para tapikin ang balikat ni Nine. Ayos ka lang ba? Lumingon si Nine para tignan si Alec na may kakaibang ekspresyon ngunit lumubog ang ekspresyon nito nang tuluyang maalala ang nakita at narinig niya kanina. Isang pambihirang galit na sigaw ang lumabas sa kanyang lalamunan. Bastos ka! Sa isang bugzo ng lakas na lumabas ng wala saan, naikuyom ni Nine ang kanyang kamao para suntukin si Alec. Natigilan si Alec dahil sa biglaang pagsabog nito. Pinigilan niya ang suntok dahil sa reflex ngunit pasuray-suray pa rin siya dahil sa sobrang lakas ng ginamit ni Nine sa kanyang suntok. Tumingin siya kay Nine na may nalilitong mga mata. Hindi lang sa kanya ang lahat ng mga mata ay nakatingin kay Nine na nagngangalit na ekspresyon. Bakit niya sinuntok si Alec nang wala sa oras? Gayunpaman, bago pa man makapagsalita ang sinuman. Malakas na sigaw Nine. Pinatay mo siya. Pinatay mo si Kyle. Isang pin drop na katahimikan ang bumalot sa silid at pumikit si Alec na may pagkasilaw na ekspresyon. Ano? Huminga siya ng malalim. Walang paraan na imposible. Bakit ko siya papatayin? Gumapang siya ngunit sa pagkakataong ito imbes na sumagot si Nine ay nahimatay muli. Sumugod si Rattrick at sinuri ang kanyang katawan. Hindi maganda ang lagay niya dahil masyadong pilit ang katawan niya. Sa wakas ay nagsalita ang matandang lalaki na tahimik na nanunood sa interaksyon ng mga bata na may malamig na ekspresyon. Binabawi ko siya. Walang paraan na makapasok siya sa secret realm dahil nawawalan na ng lakas ang katawan niya sa bawat segundong lumilipis. I believe you can sense it to Rattrick. Pinanliitan niya ng mata si Rattrick na nakakunot ang noo. Alam ni Rattrick na hindi high grade ang 9 unique ability o kung hindi, bakit pakakawalan ng si Continent ang napakamahal na tao. Gayunpaman, tila nagamit na ito ni Nine nang hindi sinasadya. Nag-isip si Rattrick ng ilang segundo at minasahe ang kanyang mga templo. Tama ang sinabi ng matanda, walang paraan na gumaling ang 9 condition sa loob ng isang buwan.
Gayun din, ang kanyang katawan ay nangangailangan ng tamang paggamot. Sa huli, tumango siya. Mas mabuting bumalik si Nine. Nakatayo si Alex sa isang sulok ng silid na may komplikadong ekspresyon. Si Carcel at ang dalawang babae ay nakatayo sa likuran niya. Pinagmasdan nila ang pag-alis ng matanda kay Nine. Nang makaalis ang matanda, lumingon sina Geroj at Patrick para tingnan si Alex. Hindi sila sigurado kung ano ang ibig sabihin ni Nine sa "You killed Kyle" dahil wala naman siyang ibinunyag na iba. Pero kahit ano pa man ang magandang punchline ni Alec at naobserbahan nila ito nitong mga nakaraang buwan. Walang paraan na sasaktan ni Alec ang isang tao nang walang dahilan. Gayun din, si Kyle ay isang taong nawala ilang buwan na ang nakakaraan. Ipinaalam nga ni Han sa kanila na buhay ang bata ngunit dahil umalis sina Retrek at Geroj sa kaharian para sanayin ang mga bata ay wala na silang oras para tingnan si Kyle. Kinawian ni Retrek ang kamay sa mga bata na may seryosong ekspresyon. You all should leave. Mag-training kasama ang iba. Don't worry, your friend is safe just back home. Isang malaking hininga ang pinakawala ni Alec at lumabas ng kwarto kasama si Carcel at ang mga babae. Gayunpaman, paulit-ulit na umalangaw-ngaw sa kanyang isipan ang pangungusap na pinatay mo si Kyle. Bakit niya sinabi? At bakit ko papatayin si Kyle? Pinaikit ni Bia ang mga mata para tingnan si Alec na may pag-aalalang ekspresyon. Siya hummed. Walang tiyak. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa hinaharap? Pagkatapos ng isa pang 2 linggo, hindi na iniisip ni Alec ang tungkol kay Kyle at inilagay ito sa likod ng kanyang ulo. Nag-focus siya sa training niya dahil alam niya sa sarili niya, walang paraan na sasaktan niya si Kyle nang walang magandang dahilan. Ang araw ay sumisikat ng maliwanag sa itaas ng mga ulo ng mga indibidwal na tumatakbo sa paligid ng hangganan na itinakda sa loob ng isang kagubatan upang gawin ang kanilang ehersisyo sa umaga. Mukhang nena si Kyle habang tumatakbo kasama ang isang grupo ng mga kabataan. Napaungol siya. I thought we were gonna undergo a hellish training. What the hell is this? Not to mention hellish, this training didn't even make me tired. Umagos ang mga salita ni Kyle kasabay ng pagpasok ng hangin sa tenga ng mga kalapit na kabataang pinandilatan siya ng sama ng loob. They cursed him under their breathing pero hindi sila naglakas loob na magsalita ng malakas para magalit siya dahil naaalala pa rin nila ang pambubugbog na natamo nila kay Kyle noong sinubukan nilang takutin siya. Sa huli, tahimik nilang nilamon ang kanilang galit at nagpasya na tretuhin siya na parang manipis na hangin. Inilibot ni Regis ang mga mata kay Kyle habang nakasunod siya sa likod ng iba. Pagkatapos ng ika-10 round, lahat sila ay dumating sa harap ng isang malaking bato. Isang nasa katanghaliang gulang na babaeng duwende na may blonde na buhok ang nakaupo sa ibabaw ng malaking bato. Nakangiti siyang tumingin sa kanila. Good. Mag-breakfast muna tayo then you all can start training with your weapons. Matapos ang kanyang boses ay naanod sa hangin, halos lahat ng mga kabataan ay bumagsak na may pigil na hininga. Pinunasan nila ang pawis sa kanilang noo na may pagod na ekspresyon. Sumilip ang mga mata ng blondie-haired instructor sa mga kabataan bago huminto kay Kyle. Pinaikit niya ang kanyang mga mata, mukhang malinis si Kyle na wala man lang kahit isang patak ng pawis sa katawan. Malaking kaibahan sa iba na parang kakaligo lang sa ilalim ng ulan. She hummed sweetly. Kyle. Tumangala si Kyle sa instructor na nagsasanay sa kanila nitong mga nakaraang linggo. Kailangan niyang aminin na magaling siyang magtuturo. Isa pa, tila inuuna niya ang buhay ng lahat dahil sa pagitan ng pagsasanay ay bibigyan niya sila ng maraming tip kung paano sila dapat tumakas kung masyadong mapanganib ang sitwasyong kanilang kinaharap. Kung tutuusin, ang buhay ang pinakamahalaga. Napansin ni Kyle ang mahinang ngiti nito at tumango ito ngunit hindi siya nakaimik dahil sa sumunod na sinabi nito. Ikaw talaga ang pinakamalakas sa team na ito. Kaya napagpasyahan kong doblehin ang iyong pagsasanay mula ngayon. Sige, pumunta ka na at bumalik pagkatapos tumakbo ng 10 round pa sa boundary. Napatingin si Regis kay Kyle blank expression at tumawa ng malakas. Tumayo siya at pinalakpakan si Kyle na tumakbo. Tara. Bro, kaya mo yan. Gayunpaman, ang malamig na boses ng instructor ay nagpaliit sa kanyang leeg sa panginginig. Mukhang malaki na rin ang natitirang lakas ni Regis. How about 10 more rounds for urine? Agad na hinawakan ni Regis ang kanyang mga bukong-bukong at bumagsak sa pag-ungol. I'm sorry but I think hindi ko na kayang tumayo dahil sa pagod. Ilang tawa ang umalangaw-ngaw sa paligid niya. Maging ang instructor ay mukhang natuwa sa kanyang pag-arte. Napabuntong hininga si Kyle at umalis para magpatakbo ng isa pang 10 ikot sa paligid ng hangganan ng kagubatan.
Tumatakbo siya nang ipaalam sa kanya ni Bia ang tungkol sa siyam na kondisyon. Nakahinga siya ng maluwag. Buti naman ayos lang siya. Halos mapatalon ako mula sa lugar na ito para makita siya nang sabihin mo sa akin ang tungkol sa kanyang malubhang kalagayan. Nakinig ng mabuti si Kyle sa paliwanag ni Bia at napaungol siya sa kaloob-looban nang malaman niyang hindi pupunta si Nine sa Secret Realm. I wanted to see him and the others but it's fine, mas importante ang kalusugan niya. Napansin niyang parang nag-aalangan ang boses ni Bia. Nagsalubong ang noo ni Kyle. May tinatago ba siya? Bia, ilabas mo ang nangyari. Ramdam ko ang kakaiba sa boses mo. Nagsinungaling ka ba noong sinabi mong wala sa panganib si Nine? Tumigil sa pagtakbo si Kyle at hinintay ang sagot niya. After a minute, bumantong hininga si Bia at sinabi sa kanya ang bagay na tinatago niya. Baka sa mukha ni Kyle ang pagtataka habang nakikinig kay Bia. So may espesyal na kakayahan si Nine na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang makita ang hinaharap. Napakurap siya. Talagang nakakatakot ang kakayahan nito, ngunit ang pinaka-nagtaka sa kanya ay ang katotohanang sinabi ni Nine na papatayin siya ni Alec. Makalipas ang ilang segundo, tumawa ng malakas si Kyle. Malapit na ako sa B+ rank. Naalala ko si Alec ay C+ rank. Bukod dito, ang agwat sa pagitan ng ating mga lakas ay lalawak lamang sa hinaharap. Kaya halos imposible na saktan niya ako. Isa pa, sa tagal ko kasama si Alec hindi ko akalain na basta na lang niya sasaksakin ang kaibigan niya nang wala sa oras. Napaisip siya sa loob at nagsimulang tumakbo ulit. Gayunpaman, umiikot ang ideya sa kanyang isipan. Hindi siya naniniwala na 100% tama ang nakita ni Nine. Pagkatapos ng lahat sa mundong ito, walang sino man ang sapat na makapangyarihan upang malaman kung ano ang eksaktong mangyayari sa hinaharap dahil ang hinaharap ay nagbabago. Sa bawat aksyon ni Kyle ay magbabago ang kanyang kinabukasan. Katulad ng kung paano kung hindi siya pumasok sa Royal Academy ay hindi na niya natuklasan ang sekreto sa loob ng kanyang katawan. Huminto si Kyle at pagkatapos ng mahabang pagtakbo, bumalik siya. Parang displeased ang instructor dahil kahit makalipas ang 10 rounds ay halos walang pawis sa katawan ni Kyle. Nag-click siya sa kanyang dila at sinenyasan si Kyle na kumain ng isang bagay bago pumunta sa pagsasanay ng kanyang sining ng arma sa iba. Mapayapang lumipas ang mga araw ni Kyle sa Elven Forest. Ang problema lang ay tila nahulaan ng blondie-haired instructor ang kanyang lakas dahil, pagkatapos ng unang linggo, 2 beses niyang dinagdagan ang pressure sa kanya. Kung kailangan ng ibang mga bata na magpatakbo ng 10 round sa kagubatan, kailangan ni Kyle na tumakbo ng 20 round. Kung mag-practice sila ng kanilang sining sa loob ng 5 oras ay kailangang mag-practice ito ni Kyle ng 10 oras. Sa gitna ng lahat ng panggigipit, tumigil siya sa catamaran at nagsumikap. Gayun din, ang kanyang mga relasyon kay Yu, Regis, Sinon, Neve, at Faith ay lumakas dahil sa oras na ginugugol nila sa paligid niya. Habang papalapit ang araw kung kailan kailangang umalis ang mga bata para sa Secret Realm ay bumagsak si Kyle sa B+ rank sa kalagitnaan ng kanyang pagsasanay. Napaawang ang bibig ng blondie-hair instructor nang malaman niya ang tunay na lakas ni Kyle. Hindi lang sa kanya, halos lahat ay nagulat. Napakalakas na niya sa murang edad, ano kaya ang mangyayari sa hinaharap? Sa hindi malamang dahilan, halos lahat ng mga taong nakasaksi sa lakas ni Kyle ay may nakakatakot na pakiramdam na siya ay magiging isang nakakatakot na pag-iral sa hinaharap. Kaya naman lingid sa kaalaman ni Kyle ay lihim siyang tinuturing ng ibang mga bata bilang kanilang pinuno. Kahit na walang ginawa ang pinuno para sa kanila ay sapat na ang presensya niya para matuwa sila. Kung tutuusin, siya ang pinakamalakas sa kanilang lahat. Pagkatapos ng isa pang linggo, nagtipon ng 200 individual sa harap ni Anli na dumating para kunin sila. Sa wakas ay aalis na sila patungo sa Secret Realm. Maaliwalas ang kalangitan na maraming kumikislap na bituin na parang alitaptap. Isang napakagandang lumilipad na barko na pinalamutian ng mga kumikinang na hiyas ng iba't ibang kulay ang bumaba sa isang desyerto na lugar. Ang panlabas ng barko ay ginawa mula sa pinakintab na kahoy at masalimuot na mga ukit. Isang maliit na tangkad na lalaki na may malaking balbas ang lumutang palabas mula sa barko. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at nakita niya ang napakalaking pulutong ng libu-libong tao na nagkukumpulan sa harap ng isang lumang malaking patayong metal na gate. Ang gate ay kumaluskos na may nakakatakot na enerhiya na pumipintig sa dilim. Napansin ng lalaki na ang makapal na kedena na nagbuklod sa tarangkahan sa nakalipas na daan-daang taon ay natanggal. Napahinto ang kanyang mga mata sa 15 figurang nakasuot ng magulong damit na lumulutang sa paligid ng gate. Ha!
Ang Central Continent ay maraming ginawa sa pagkakataong ito dahil ang makita ang napakaraming mga Array Masters sa isang lugar ay isang malaking bagay. Gayunpaman, isang bagay ang sigurado tulad namin na walang sino man ang mukhang payag. Ngumisi siya at tumingin sa likod. Gayunpaman, lumambot ang kanyang mukha nang makita niya ang grupo ng mga bata na nakatayo sa barko na may determinadong ekspresyon. Mga bata. Alam kong nakakanerbiyos dahil papasok ka sa hindi alam at delikadong lugar pero gawin mo ang lahat. Ayokong mawala ng napakaraming mahuhusay na individual ang Dwarf Kingdom. Buong lakas na sumigaw ang mga kabataan. Sa isang nasisiyahang ekspresyon, dinala silang lahat ng lumulutang na duwende upang tumayo kasama ng napakaraming tao. Sa paglipas ng panahon, parami ang lumilipad na mga barko sa itaas ng desyerto na lugar. Mabigat ang hangin, at umalangaw-ngaw sa kalawakan ang mga bulong ng pag-asa. Sa di kalayuan, malayo sa excited at kinakabahan na karamihan. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may mahabang kulay navy na buhok ang nakatingin sa sitwasyon na may blankong ekspresyon. Pinalamutian siya ng mamahaling suit, may aura ng autoridad sa kanyang katawan. Nakaupo siya sa isang lumulutang na upuan at maraming gwardya na nakatayo sa likuran niya. Isang gulat na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha nang maramdaman niya ang paggalaw ng isang pamilyar na presensya sa kanyang likuran. Ano ang nagdala sa iyo dito? Akala ko ba gusto mong makatipid ng enerhiya? Walang tumugon sa isang segundo ngunit isang nagbabantang madilim na anino ang lumitaw sa tabi ng kanyang upuan. Tila sanay na ang mga bantay ng lalaki sa itsura ni Anino dahil walang pumihil sa paglapit nito sa lalaking naka-navy. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, isang paos na boses ang umalangaw-ngaw sa tabi ng lalaki. Sa totoo lang kamahalan, I want to conserve my energy but I was too excited to sit so here I am. I wonder if your majesty has prepared everything. Ang makapal na buhok na lalaki ay tumawa sa anino ngunit ang kanyang kalmado at composed na ekspresyon ay pumutok nang makaramdam siya ng matinding sakit sa likod ng kanyang ulo. Ang bastos na ito. Isinusumpa ko kapag nakalaya na ako, pira-piraso ko itong hindi magandang tingnan na anino. Nagmura siya sa isip niya. Isa siyang hari. Gayun din, ang pinakamalakas sa Central Continent ngunit isang pagkakamali ang naghatid sa kanyang kasalukuyang kahabag-habag na posisyon. Malaking kaibahan sa iba pang mga kontinente kung saan ang mga kaharian ay gumagana ng hiwalay sa iba't ibang mga pinuno, ang mga kaharian sa gitnang kontinente ay lalaban para sa pangangibabaw tuwing 20 taon at ang isa na nanalo ay may kapangyarihang gawin ang ibang mga kaharian na sumunod sa kanyang mga utos. Ito ay isang mapagkaibigang laban at walang sino man ang nag-aalinlangan tungkol dito dahil sa halip na sa pangkalahatang publiko ang labanan ay magsisimula sa pagitan ng mga hari ng mga kaharian na ito. Bukod dito, napakabihirang para sa nanalong hari na magpataw ng kanyang mga panuntunan sa iba pang kaharian. Ang mananalo ay hahayaan lamang silang gawin ang anumang gusto nila gaya ng dati. Kapag nais niya ang isang bagay na mahalaga o isang bagay na kanais-nais ay gagamitin niya ang kanyang autoridad. Ang lalaking may navy hair ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at ininda ang sakit na idinulot sa kanya ng anino na may blankong ekspresyon. Ang kanyang pangalan ay Stolian Vicenzo, ang kasalukuyang pinuno ng Central Continent. Ang isa na nag-iisang natalo ang lahat ng iba at hinawakan ng autoridad sa kanyang lakas. Pinakinis ni Stolian ang kanyang ekspresyon sa gitna ng matinding sakit habang kumakaway sa anino. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa paghahanda dahil handa na ang lahat. Ang mga bata mula sa aking kaharian ng Soltesia ay nilagyan ng lahat ng kaalamang ibinigay mo sa akin. Sila ay sinanay ng mabuti para lamang mahanap ang bagay na gusto mo mula sa Secret Realm. Ang anino ay umugang na may kasiyahang boses. Napangiti siya nang makita niya kung paano sinusubukang makawala ni Stolian, ang makapangyarihang hari mula sa kanyang pagpigil. Huwag mong pilitin kahit nang hina na ako pero walang paraan na makakawala ka sa akin anak. Natigilan si Stolian at itinigil ang kanyang paggalaw ng mana. Sigurado siyang malapit na siya at malapit na siyang makalaya sa bastos na ito. Naghihintay lang siya ng tamang panahon. Alam na ni Anino kung ano ang sinusubukan niyang gawin ngunit hindi niya ito pinansin dahil sa kasalukuyan ay wala siyang magagawa. Ang kanyang malakas na lakas ay nabawasan sa isang spek ng alikabok. Hindi niya sigurado kung gaano siya katagal nakatulog pagkatapos niyang matalo kay James ang isa sa mga makapangyarihang ninuno ng asul na planeta. Ngunit natuwa siya na hindi sinasadyang nabasag ni Stolian ang lumang relic at nagising ang nakatatak na mga piraso ng kanyang kamalayan. Tumingin siya sa malayo.
Nandito pa rin ang tarangkahan patungo sa kabilang daigdig na nilikha ng makapangyarihang mga ninuno upang sanayin ang kabataang henerasyon noong unang panahon, ngunit naalala niya bago siya sumuko sa kadiliman ay isinara nila ang kaharian upang ikulong ang isang bahagi ng masamang lahi na nauugnay sa kaguluhan at kadiliman. Nanginginig ang madilim na anino nang maalala ang nakakatakot na pag-iral sa labas ng hangganan ng maliit na planetang ito. Bumaho ang ginhawa sa kanyang dibdib nang tumangala siya sa langit. Kahit nagalit ako sa mga bastard na iyon, ginawa nila ang lahat para protektahan ang kanilang planeta. Sok, gaano karaming mga mapagkukunan ang kanilang ginamit upang masakop ang buong planeta ng napakalaking panangga. Nakita ni Stolian ang panginginig sa anino at naramdaman ang kanyang takot. Nagtaas siya ng kilay at palihim na ngumisi. Kaya natatakot din siya sa isang tao na marahil ay ang mga Samaire sa kanyang katawan at ginawa siyang isang bukol ng dark energy. Ang anino ay dumausda sa kanyang upuan at nagsimulang hindi interesado sa hangin. Mabutit handa na ang lahat. Stolian, ang ginawa mo ng maayos sa pagkakataong ito. Hindi ako isang taong walang utang na loob. Ibabahagi ko rin sa iyo ang hindi makamundong kayamanan na iyon. Kung tutuusin, nararamdaman ko ang isang mas malakas na pag-iral na nagtatago sa loob ng tila mapayapang planetang ito. Sa hinaharap, kapag umalis ako ay kakailanganin mo ng maraming kapangyarihan para protektahan ang iyong mga marupok na tao. Pakinggan ni Italian ang kanyang mga nawawalang salita. Kahit na makarinig mula sa mga anino ng hindi mabilang na beses, nagulat pa rin siya sa katotohanan na siya ay isang taong may triple S plus rank power ay walang iba kundi isang langgam. Huminga siya ng malalim habang nakatingin sa lugar kung saan naruroon ang anino. Ilang segundo ang nakalipas. Kahit sino ka pa, nagbukas ka ng bagong landas para sa akin. Kung mayroong isang kayamanan na makapagbibigay sa akin ng pagkakataong maging isang immortal. Sa tingin mo ba napakadali kong ibibigay ito sa iyo? Binalik niya ang tingin sa isa sa mga guard. Paano ang Sea Continent? Willing ba silang magpadala ng mga tao nila o gusto nilang gawing miserable ko ang buhay nila? Ibinaba ng gwardya ang kanyang ulo upang ipakita ang kanyang paggalang. Kamahalan. Tinanggap ng Reyna ng Sirena ang iyong alok. Sa di malamang kadahilanan, ipinapadala pa nila ang kanilang mahal na prinsesa upang tumulong sa ating bayan. Pinaikit ni Stolian ang kanyang mga mata. Ano ang pinaplano nila? Batid ko ang kakaibang kakayahan na taglay nila kundi ang ipadala ang magiging Reyna sa ganoong delikadong lugar. Don't tell me nakakita ng panibagong pangitain ang prinsesa tungkol sa hinaharap. He hummed with a cold expression. Leave them alone for now. Alam nila kung ano ang gusto ko at hindi ko akalain na ang mga duwag na mas gustong magtago sa ilalim ng tubig ay malakas na magnakaw sa ilalim ng aking ilong. Napabuntong hininga na napatingin si Alex sa madilim na kalangitan. Siya at ang mga tao mula sa Kaharian Escalante ay dumating sa lugar na ito nang ang araw ay nagninangas ng maliwanag, ngunit ngayon ang kalangitan ay napuno ng madilim na ulap. Tinapik niya ang balikat ni Carcel na nakatitig sa gate ng Secret Realm. Sa tingin mo hanggang kailan tayo maghihintay? Binawi ni Carcel ang kanyang tingin at nagkibit balikat. Hindi ko alam, pero itong tarangkahang patungo sa lihim na kaharian ay nagbibigay sa akin ng hindi magandang pakiramdam. Pinaikit ni Alec ang kanyang mga mata at tumingin sa system panel mula sa gilid ng kanyang mga mata. Pagsusuri ng system. Isang lumang selyadong realm. Nilikha ng ilang makapangyarihang individual upang sanayin ang nakababatang henerasyon. Kasalukuyang katayuan, puno ng mga dumi. Error. Wala nang ibinigay na impormasyon. Humihingal siya at dumilat nang may lumitaw na isa pang napakalaking lumulutang na barko sa di kalayuan, ngunit nalipat ang kanyang atensyon nang pumalakpak si Rattrick ng kanyang mga kamay sa harapan nila. Mga bata, makinig kayo. Maya-maya ay magbubukas na ang gate ng realm, ngunit hindi kayo automatikong may teleport sa loob. Sa halip, kailangan ninyong dumaan sa gate para makapasok sa realm. Matigas ang tingin ni Rattrick sa isang segundo. Alalahanin ninyong lahat kayo ay isang koponan. Kung sakaling makatawid kayo sa inyong mga kasamahan sa Secret Realm ay huwag kayong mag-away at subukang tulungan ang isa't isa. Nagkatinginan ng 200 kabataan at tumanggo sila ng may seryosong ekspresyon. Gayunpaman, walang nakakaalam kung ano ang nasa isip nila. Habang nagsasalita si Rattrick ay lumiwanag ang figure ni Elder Han sa kanyang likuran. Halos atakihin sa puso ang mga batang nakatayo sa harapan niya nang makita nila ang haggard na hitsura ni Elder Han. Kumunat ang noo ni Rattrick at tumingin kay Han. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba ang Array Masters ang responsable sa pagbubukas ng gate ng Secret Realm? Kinagat ni Han ang kanyang dila na may maasim na ekspresyon. Sobrang pinaghirapan nila ako hanggang ngayon, pati mga buto ko ay nabasag na.
At saka, bakit ka nag-aalala sa trabaho ko? Alam ko kung ano ang dapat kong gawin, hindi na kailangan pang i-lecture ako. Sabihin mo lang sa akin, dala mo ba ang mga singsing ng imbakan ng bata? Pinaikit ni Rattrick ang kanyang mga mata at tumingin sa loob ng kanyang manggas. Naglabas siya ng pouch at inabot kay Han. Dito ko binili, pero nasaan si Kyle? Sinabi ko nga na kontakin mo siya at hilingin sa kanya na bumalik sa Kingdom Escalante dahil nakakuha kami ng bakanteng pwesto pagkaalis ni Nine. Bibigyan ko sana siya ng pwestong iyon. Kabaligtaran sa kanyang magulong hitsura, ang ngiti ni Han ay mas maliwanag kaysa sa alinmang kumikislap na bituin nang marinig niya ang pangalan ni Kyle. Don't worry, my disciple is a genius who got a spot without your help. Papasok siya sa Secret Realm pero hindi sa pamamagitan ng Kingdom Escalante. Hahaha. Tumawa siya ng malakas at tinignan ang pouch na naglalaman ng mga storage ring. Nagdaragdag ako ng isang nakapagliligtas buhay na artifact sa pouch at ibabalik sa kanya ang mga singsing sa imbakan kapag dumating siya. Nagpanting ang tenga ni Alec at Carcel nang marinig nila si Rattrick. Nakangiti silang nagkatinginan. Nakita ni Mia ang masayang mukha ng dalawa at napangiti din. What a relief. Mabuti naman at pumasok siya sa Secret Realm kasama natin. Sabay tingin ni Lara na nakatayo sa di kalayuan sa agitated figure ni Bia. Isang oras ang nakalipas, iniwan ng munting ibon si Mia at umupo sa kanyang balikat. Anong nangyari? Bakit pakiramdam ko kinakabahan ka? Tinapik-tapik ni Lara ang bilog niyang ulo na may malabong ngiti, na hindi niya namalayan ang panginginig sa loob ni Bia. Damdam, bakit hindi ko makontrol ang mana ko? Feeling ko halos nandito na si Kyle, dahil ba nagre-react ang bond ko sa kanya dahil sa presensya niya? O dahil ba sa bloodline niya? Binuksan niya ang kanyang mga pakpak at sa gulat na tingin ni Lara ay nagsimulang lumipad. Bia, bumaba ka na. Delikado, masyadong maraming mata dito. Sinubukan ni Lara na hawakan ang kanyang maliit na katawan, ngunit iniwasan niya ang kanyang mga kamay at lumipad patungo kay Elder Han. Sumilay ang pagsimangot sa mukha ni Lara, tumingin siya sa paligid at nakita niya ang ilan pang mga individual na nakipag-bonding sa kanila ng mga hayop. Mabuti naman siguro. Napatingin si Alec kay Bia at tinapik ang balikat ni Lara. Anong nangyari sa kanya? Don't tell me excited siya after hearing about Kyle. Napabuntong hininga si Lara dahil wala siyang ideya. Si Bia ay kadalasang kasama niya o ni Mia, pero kahit ilang buwan na ang lumipas, mahirap para sa kanila na intindihin ang tumatakbo sa isip niya. Sa gitna ng mainit na kapaligiran, dalawa pang barko ang dumating sa kalangitan. Isang malaki at isang maliit. Sa ilang kadahilanan, nang ang malaking barko ay lumapag sa tapat ng mga tao, isang malakas na anunsyo ang ginawa upang sabihin sa lahat na ang mga tao mula sa kontinente ng dagat ay dumating. Halos lahat ng mga ulo ay napabalikwas upang titigan ang mga taong lumabas sa barko. Lalo na ang mga nakababatang individual. Lahat kasi sila ay curious sa lahi ng sirena. Isang matandang lalaki na nakasuot ng damit na seda ang bumaba mula sa barko, at sumusunod sa kanya ang 200 kabataang individual. Sa ilalim ng mga mata ng karamihan, ang matanda ay nagwagayway ng kanyang kamay at ang barko ay nawala sa kanyang storage ring. Kinuha niya ang mga bata at tahimik na naglakad sa isang bakanting sulok. Ang isa pang barko na mas maliit kumpara sa unang barko ay lumapag sa malayo. Bumukas ang pinto at lumabas sa barko ang isang grupo ng mga duwende na may ilang tao at demi-human. Naningkit ang mga mata ni Kyle habang nakatingin sa malayo nang maramdaman ang presensya ni Bia. Anong nangyari? Teka, sunduin kita maya-maya. Wika niya sa isip habang nakasunod sa likod ni Anli at Ira kasama ang iba. Mula sa gilid ng kanyang mga mata ay nahadjep niya ang paningin sa mga taong dumating sa mas malaking barko. So galing sila sa Mermaid Kingdom. Naningkit ang mga mata niya nang makita ang isang pamilyar na figure na nakatayo sa gitna. Oh, nandito si Nine. Mabuti. Nakaramdam ako ng pag-aalala para sa kanya. Nabulabog ang pag-iisip ni Kyle nang makarinig siya ng malakas na tili na nagmumula sa langit. Siya ay walang isip na tumangalang, ngunit natigilan sa kanyang kinatatayuan dahil isang marilag na tanawin na nagpalamig sa kanyang gulugod ang sumalubong sa kanyang namumugtong mga mata. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, na nagliliwanag sa abot tanaw, isang napakalaking marilag na phoenix ang nagpakpak ng malalaking pakpak nito nang may malakas na sigaw. Ang malalaking makapidyo hiningang pakpak nito na pininturahan ng pula at asul na kumikinang sa ilalim ng kalangitan sa gabi. Ang mga balahibo nito ay tila nagliliyab dahil ang mga gintong apoy ay sumasayaw sa mga pakpak nito, na lumilikha ng isang nakakabighaning panoorin. Katulad ni Kyle, natigilan ang mga tao at nagbara ang kanilang hininga nang makita nila ang pumailanglang na phoenix.
Napuno ng hininga ang Sindek habang ang ibon ay matikas na lumilipad sa kalangitan, na nag-iiwan ng mga bakas ng gintong apoy. Halos lumuwa ang mga mata ni Kyle sa kanyang mga saksakan. Ilang segundo lang ay napagtanto niyang si Bia iyon. Paano? Napakaliit mo noon. At bakit ngayon? Abangan ang mga susunod pang kabanata ng The Eternal Bloodline.